Matagal ng advokasya ng Fertilizer and Pesticide Authority ang pagsugpo sa malawakang pagpasok at pagbebenta ng mga illegal na mga pestisidyo sa Rehiyon 2. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Leo Bangad, Officer in Charge ng Regional Manager ng Department of Agriculture or FAP Region 2, sinabi niya na matagal ng issue ang pagpasok at pagbebenta ng mga illegal na pestisidyo sa rehiyon na kung saan nagbibigay ng masamang epekto sa kapaligiran at food systems. Katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, mayroong monitoring ang kanilang himpilan sa mga ibinebenta online at tinitingnan kung ito ba ay rehistrado o illegal. Anya, kadalasan kasi sa mga illegal at counterfeit ng produkto ay idinadaan online. Base sa kanilang mga nagdaang operasyon, karamihan sa mga illegal na produkto ay nanggagaling sa ibang rehiyon, partikular na sa Region 3. Anya, may memorandum circular na inirevoke ng kanilang opisina, partikular na ang pagbebenta ng online ng mga peke at illegal na pestisidyo. Bilang tugon dito, aayusin ng kanilang tanggapan ng sistema ng pagtitinda ng mga pestisidyo at abono nang sa gano'y hindi kawawa ang mga magsasaka na na-scam mula rito. Dagdag pa niya, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang mga pribadong kumpanya kung paano ang gagawin nilang regulation sa pagtitinda ng mga produktong ito. Binigyang diin din niya na walang ibinibigay na permita ang kanilang tanggapan sa mga online sellers. Paliwanag niya, nakakasama sa mga gulay at iba pang ani ang paggamit ng mga unlabeled na mga produkto na siyang nagpapataas ng pesticide residue na lubhang mapanganib. Matatandaan na may nahuli na rin ang kanilang tanggapan noong nakaraang taon na umabot na din sa milyon-milyong halaga ang nakumpiska. Kung kaya't mas pinaiigting nila ngayon ang pagmomonitor sa mga nagtitinda nito. Samantala, panawagan niya sa mga magsasaka na bumibili lamang sa mga rehistrado at may permita na mga tindahan ng agricultural supply. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Regional Manager Leo Bangada. Identify mo na ito ay unregistered kung hindi kompleto yung laman ng label. So usually nakalagay lang doon yung brand name. Tapos may mga konting picture ng mga uod or gano'n. No? O kaya meron din yung mga pestisidyo na hindi mo maintindihan yung mga yung label niya, yung etiketa niya. Kung paano mo na lang ma-determine is ino-offer nila yung produktong ito ng mas mababa kaysa dun sa legitimate na product.